Tsak ika'y mapapaibig ang bibi mo at ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Bibo! Bibo! Yes, pre, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping assurance. Para po sa mga yes pre natin na hindi nakakaalam sa term na assurance. Ito po ay isang paraan kung saan ay nagbibigay ka ng kasiguraduhan para sa kapanatagan ng iyong kasintahan. Assurance, meaning sinisigurado mo siya na walang iba sa puso mo kundi siya. Diba? Yung parang mga sinasabi mo sa kanya kapag magkatabi kayo sa gabi sa kama. Yan, diba? Yung lagi mong tinatanong sa kanya na, kanino ka lang? Hindi naman kaya yung sinasabi niya sa'yo na, akin ka lang. Parang siraulo, matulog na kayo. Nagpupuyat lang kayo eh. Diba? At ang pinaka-common nga dyan ay yung common na linyahang hindi kita ipagpapalit, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan, mahal na mahal kita, walang iba. Ay, nakakakati. Parang ana-allergy si B-Boy. Parang nangangati ako. Parang gusto ko ng antihistamine. Parang, ew. Well, nakakasuya man pakinggan para sa iilan, no? Nakaka-cringe man na mapakinggan. Pero, for some people, it matters. Those words matter. Diba? Gusto nilang marinig yan for some time. Gusto nilang ma-assure from moment to moment, diba? Hindi alam kung ano yung cravings yung meron tayo eh. Pero, yun nga, yun ang ibig sabihin ng konsepto ng assurance. Alam mo na, hindi ka kasi makarelate. Palibasa, hindi ka ina-assure na ikaw lang talaga yung mahal ng jowa mo. Kawawa naman to. Hindi ka nga dito ko comfort kita. Sige na, ha? Mag-overthink ka pa dyan. Mag-isip ka ng mag-isip para minsan magamit mo naman yung isip mo. Para ma-exercise naman ang mind. Ano ka ba? Pero kidding aside, yes, friend. Alam nyo, iba talaga yung pakiramdam. Iba yung sarap sa feeling kapag yung assurance ay kusang binibigay sa'yo. Diba? Yung paninigurado na ikaw lang ang mamahalin ng taong to, yung talagang alam mong seryoso siya, tapat na nagmamahal sa'yo. Tapos kusa niya pang pinaparamdam sa'yo, kusa niyang pinapaalala, kusa niyang sinasabi. Kumbaga para siyang Meralco. Tuwing kinsenas katapusan, lagi siyang merong paalala na mahal kita, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Those words are simple for some people. Diba, maaaring kababawan siya, kaartehan, kakornihan. Pero sa totoong taong nagmamahal, mahalagang mahalaga yun. Diba? Especially kapag ang love language mo ay words of affirmation. Yan, diba? Yung talagang sinisecure ka sa pamamagitan ng mga masasalita, mabubulaklak na pangungusap na talaga namang gusto mong ibigay ang bulaklak mo sa kanya ngayong gabi para lang dahil mahal na mahal mo siya. Kasi itong assurance, aminin nyo, no, na kahit gaano ka-smooth yung relationship ninyo ng partner mo, ay darating at darating yung mga moments na magkikrave ka dito. Akala mo, smooth lang kayo, wala kayong problema, wala kayong pinag-aawayan, wala kayong issue. Kumbaga, okay kayo. Panatag at kampante kayo sa isa't isa. Kahit hindi ipaalala, kahit hindi sabihin, alam nyong minamahal nyo yung relasyon ninyo, yung partner ninyo. Diba? Pero, again, darating at darating yung mga pagkakataon na para bang, wait lang, parang namimiss ko yung sinasabihan ako at niyayapos-yapos ako na, diba? Yung mga ganong lambing. Wait lang, parang it's been a while since niremind niya ako kung gaano niya ako kamahal. It's been a while since pinaalala niya sa akin yung pangako niya na ibibigay niya sa akin ng buwan at bituin. Di ba? Yung mga ganyan. So, gusto mong maalala, gusto mong ma-refresh. Kasi totoo naman sa relasyon habang tumatagal, nawawala talaga yung spark, nawawala yung kilig, or sabihin na natin hindi naman totally nawawala, but it subsides.
medyo kumukupas, medyo naisasantabi, medyo pumupusyaw. But for some, it's still there, diba? Nandyan yun. Kailangan mo lang gisingin. Totoo naman, sa relasyon hindi ka dapat laging kinikilig. Hindi naman realistic na lagi kang masaya sa partner mo. But still, again, kailangan nyo yan eh. Kailangan nyo yung lambingan, yung pagpaparamdam ng pagmamahalan. Diba? Na para bang sa ikaw 100,000 shitty meal na beses na sinabihan kanya ng I love you, may mga moments na gusto mong marinig at paalala sa'yo ulit ang mahal mo yun na ikaw lang talaga yung mahal niya. Paulit-ulit. Yun nga yung meaning nun. Hindi mo pa rin magets. Alam niyo mga yes friend, nagda-dive lang ako sa mababaw na meaning nitong assurance. So nagfo-focus lang tayo sa one of its many points. And going back sa mundo na alam naman natin na constant o hindi mapipigilan ang pagbabago, kalakip nun minsan yung pagdududa at pagtatanong, lalo na sa sarili mo kung ako pa rin ba? Ako pa rin ba yung mahal niya? Diba? Hindi mo man direktang itanong sa kanya pero may mga ganun kang questions sa sarili mo na ako pa rin ba yung dahilan kung bakit siya masaya? Ako pa rin ba yung nakikita niyang makakasama sa pagtanda? And with that, you have to know the answer. You have to hear the answer coming from that person. Hindi sa pag-iinarte pero kailangan nating marinig to para kahit papaano alam mo may pinangahawakan ka pa rin na pangako at yung pagmamahal niya para sa'yo ay hindi pa rin nagbabago. Yun ang punto ng usapan natin ngayong gabi. Hindi lang siya basta pagpapabebe, hindi lang siya basta pag-iinarte. It is a reminder that that person still loves you the same way or much better way, diba? Hindi ko alam kung paano kayo magmahalan. Kaya ikaw, kung sawa ka na every time na gustong makarinig ng partner mo ng assurance from you, then I think, lats ka na dyan, diba? Kapag feeling mo, napapagod na akong i-assure tong taong to, paulit-ulit na lang, sinabi ko na nga na mahal ko siya. Pati nga brief ko, ginawa ko ng kwintas niya para lang masabing hindi ko siya ipagpapalit sa iba. Wala. Pag nagsasawa ka, nga. Tandaan mo ang relasyon po ay it's a lifelong commitment. Hanggang sa mamatay ka, kapag pinili mo na yung taong yan yung makakasama mo habang buhay, dapat yung pagmamahal mo sa kanya ay mananatili. O hindi naman kaya mas magyayabong. Kasi kung hindi, hala, sabi na may kirida. Alalahanin niyo mga yes friends sa assurance, ang inaalala po natin dito at pinapahalagahan ay ang peace of mind ng partner mo. Hindi lang to para sa babae. Instead, it's vice versa, diba? Pwedeng sa lalaki, pwedeng sa babae, kahit sino nagmamahal. Kung talagang mahal mo yan, hindi mo siya hayaan na mautik, hindi mo siya hayaan na maparanoid. Ibibigay mo sa kanya, spoon feed mo sa kanya yung mga katanungan o yung mga kasagutan sa katanungan niya. Tanggalin mo lahat ng duda sa isipan niya at palitan mo yun ng paninigurado na wala kang ibang mahal kung hindi siya. Ang assurance po ay hindi isahang bagsak ng mga mabubulaklak na salita. Hindi yan parang sinasabihan mo lang na ang ganda mo, sexy mo, ay ka dito. Diba? Hindi siya nangyayari lang. Yung mga papuri sa partner natin, hindi siya nangyayari lang sa first stage or first phase ng ating relasyon. Hindi siya nangyayari lang sa honeymoon stage. Dapat nag-last siya until the end. Hanggang sa huling hininga, hanggang sa huling yugto ng kwento ng relasyon ninyo. Kahit pa sabihin mo na hindi naman words of affirmation yung love language ko or love language niya, kahit na, it's still part of it. Porket ba hindi yun yung love language niya? Porket ba hindi niya hinihiling na sabihin mo yun sa kanya, hindi mo na ibibigay? Hindi ba ang pagmamahal ay dapat constantly ina-express? Not even in words, but even through actions? Diba? Kailangan po dito yung consistency at ang siguro na nagmamatch pa rin yung mga sinasabi mo sa nararamdaman ng partner mo. Kung paulit-ulit mo nga sinasabi sa kanya na mahal kita, mahal kita, mahal kita, kahit maubusan ka ng hininga,
Kung hindi naman yun yung nararamdaman ng partner mo, nga. Diba? So, dapat nagtutugma ang salita sa gawa. Madaling sabihin na mahal kita eh. Kahit ako sabihin ko sa inyo, mahal ko kayong lahat. Pero pag off ng microphone ko, di naman pala ako sigurado, diba? At charot. Siyempre, mahal ko kayong lahat. I-assure ko kayo na mahal ko kayong lahat. Charot lang. Diba? Kasi grabe rin yung disappointment no, mga yes friend. Kapag nabali, diba? Ma-break mo ni isa dun sa mga pinangako mo, no? Pag hindi nasunod, I mean, we're all trying our best to be the best partner to our partners. Kaya nga, we are being challenged, no? Hinahamon tayo ng bawat relasyon na pag-igihan mo, galingan mo sa relasyon na yan. Kasi may ibang tao dyan sa paligid mo, umaaligid sa inyo ng jowa mo, na sinasabing, kung ako jowa niyan, mas gagalingan kong gumiling dyan. Charot. Mas papakita kong mahal na mahal ko yan. Diba? There are other people who are more deserving than you. Kaya ipakita mo na mas deserving ka. Na ikaw yung best para sa kanya. So bottom line, love your partner the best way you can. Mahalin mo ang partner mo sa paraang pinaka sukdulan. At sana, ganun din yung iganti niya sa'yo. Sana, magmahalan kayo. Kaya ikaw kung mapalad ka sa partner mo na lagi kang ina-assure, yabang mo. Tulog ka na. Mayabang ka naman. Tulog ka na, ina-assure ka naman pala. Ba't gising pa? Bakit ba nag-overthink ka? Hindi, di ba ina-assure ka? Tulog na. Hindi, kidding aside, magpasalamat ka sa kanya. Be thankful, be grateful to that partner of yours. Kasi hindi dahil binigyan kanya ng pabor, hindi dahil sinabihan kanya or ginawan kanya ng mabubulaklak na salita o hindi naman kaya ay masasarap na gawa. Anong gawa yan, oy? Diba? Pero magpasalamat ka dahil bihira na lang yung mga ganyang klase ng jowa na hindi hayaan yung mga gumugulo sa isipan mo ay magkatotoo. Hindi hinahayaan na lamunin ka ng mga bumabagabag sa'yo. Diba? Yung talagang tao na uunahin lagi, ipaprioritize ang well-being mo. Mapa-physical man yan, mental, spiritual, at higit sa lahat, syempre, financial. Yan! And speaking of financial, syempre, assure ko rin kayo na assured or insured kayo kay B-Boy Bibi. Insured. O dahil eto na, yes friend, kanina nga diba inassure kita, sabi ko sa'yo, bibigyan kita ng pera. O eto na, syempre tutuparin ko yan. Hindi natin dapat yan binabali. Ang pangako dapat hindi pinapako, bagkus binibigay. Sineseryoso, tinototoo at tinutupad. Yan naman, ito na ang hinihintay mong pamimigay ko ng papremyo para sa ating ACS! Pera, pera! Pera, pera lang yan! ACS! Pera, pera! Pera, pera lang yan! ACS! kahit gaano pa ako kagaling mag-assure dito, kung hindi naman ikaw ang mananalo, di sorry sa'yo. Charot. Ay, mali mo naman, ikaw yung mabanggit ko, di ba? Pangalan mo ang sasabihin ko na mag-uuwit, magkakamit ng 500 piso. Kanina nga mga yes friend, simpleng-simple lang naman ang aking katanungan, no? Kung nasagot mo yan ng buong puso, di ba? Nasagot mo yan ng talaga namang bukal sa iyong kalooban, yung sukdulan. Di sa'yo na yung 500, sa'yo na yung 500. Ang tanong ko po, kanino ka mas naniniwala? Sa chismosang katrabaho o sa jowa mong manloloko? At merong mga sumagot na mga yes friend natin na ang dami-daming pinaglalaban na paghahalataan na hindi sila seryoso ng jowa nila at nachichismis pa sila sa trabaho. Yan naman, wag na natin patagalin pa. Congratulations sa pagmumukha mo! Francis Ford Pasana, congratulations sa ina ang 500 pesos. Kung naririnig mo to sa mga oras na ito, ang kasagutan mo ang haba. Grabe, parang hihingalin ako pag binasa ko to. Sabi niya lang dito, sa totoo lang, parehong red flag ang chismosang katrabaho at jowang manloloko. Lakas makadrain ng lakas pareho. Pero kung papipiliin ako ng isa, required man akong mamili, dun ako sa chismosang workmate dahil talas ng radar niyan at strength na, ang haba na sinabi niya. Oo. Palakpakan na lang para sa'yo.
O kung naririnig mo to kaya Francis Ford, ang kailangan mo naman gawin ay mag-send ng iyong valid ID and of course ng iyong GCash number para tuloy mo na makamit ang iyong 500 pesos. At ikaw, yes friend, kung ikaw ay nabigo, nalulungkot at nalulumbay sa mga oras na ito at nag-overthink, huwag kang mag-alala. Tuloy-tuloy pa rin ang pamimigay natin ng papremyo dito sa ACS. Pera-pera lang yan. Ituloy-tuloy mo lang ang pakikinig at pakikitutok sa 101.1 Yes FM. At syempre ang pagtangkilik sa mga produkto ng ACS Manufacturing Corporation tulad ng Pride Detergent. At malay mo, ikaw na ang susunod na mananalo para sa ating ACS. Pera, 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 pera lang yan. ACS. Pera, 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 pera lang yan. ACS. Nagra-rap na si B-Boy. Oh. Na para bang feeling niya siya si Nicki Minaj. Dahil dyan mga yes friend, ako po yung magpapaalam na BBB na, meaning by B-Boy Bibo na. Kapiling niyo po ang BB niya sa radyo. Yes, ako yun, walang iba. Kaya naman i-follow niyo na ako sa aking mga social media account at DJ B-Boy Bibo, DJ B-I-B-O-Y B-I-B-O. Magkasama at magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras. Dito lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM. Solid. Oras natin, 11:45. Good night, Bibi. Mwah, mwah. Hello, it's me.